Magandang araw mga boss, ang problema ni customer, nag-overheat itong sasakyan niya. Ang problema, hindi ko siya napuntahan dahil nga sa masama yung pakiramdam ko. At ayon nga kay customer, nakita niya na lang na may lumalabas na usok dito sa hood niya. Mabuti na lang alerto si customer at naitabi niya itong sasakyan niya sa gas station. At nang nirescue sa ng father niya, nakita nila itong auxiliary fan hindi daw gumagana. Tinanggal nga niya itong radiator cap pero puno naman daw ng coolant. Ipa-aircon ko ito mga boss para ma-check ko itong buga ng hangin ng auxiliary fan niya. May tubig naman. Oh, ayan o, tingnan mo yung auxiliary fan niya oh. Pero, may hangin, kaya lang mahina. Para sunog. Ha? Motor yan. Ha? Motor. Okay naman. Sira pa yung takip. Ala, naiiwang pa ata. Yung takip sira. Paktay. Nalaglag pa ata yung ano. Patay mo na. Siguro pre, nagbukas kayo. Nagbukas ka ng radiator cap. Baka pagtanggal mo ng radiator cap, hindi naman siguro kakasin. Maliit lang ang butas sa loob eh. Hindi nga nalaglag tong isa eh. Oh. Baka pagtanggal mo sa ano. Pero buo pa yan eh. Oo nga, kita ko sa Posible, buo pa, hindi ibig sabihin nalaglag sa loob. Oo, yung cap mo. So, sobrang init siguro. Pero may tubig yan eh. Nakita ko puno eh. Ayan mga boss, kung makikita nyo, kung saan tumigil itong auxiliary fan motor niya. Kanina gumagana yan eh. At nang pinapaikot ko nga itong blade niya, naramdaman ko na parang pigil na yung ikot. Natural naman talagang nangyayari yan mga boss, dala ng katagalan. Kaya ang gagawin nyo lang naman dyan, papalitan nyo lang naman itong auxiliary fan motor niya. Siya nga pala mga boss, dahil nga sa hindi ko na rescue si customer, tinuruan ko na lang siya kung paano yung gagawin niya. Sabi ko sa kanya na palamigin niya muna itong makina kahit 1 oras lang. Dahil nga sa nasabi niya naman sa akin na hindi naman ito nagbawas ng coolant dito sa radiator. Kaya sabi ko sa kanya, pag malamig na itong makina, pwede niya nang iuwi itong sasakyan, basta wag lang siyang gagamit ng aircon. Dahil nga yung auxiliary fan niya, hindi nga gumagana. At ito na mga boss, after 2 days, pinuntahan ko na si customer para palitan ko na itong auxiliary fan motor niya. Sa pagtanggal nitong auxiliary fan motor assembly, kailangan tanggalin nyo itong air filter housing niya para maluwag nyo matanggal itong aux fan assembly. Siyempre, unahan nyo tanggalin itong cover ng air filter housing nyo. Tapos isunod nyo sa tatanggalin yung air filter. Tsaka ka ngayon gumamit ng socket rin sa number 10 para matanggal mo yung dalawang bolt na number 10 dito sa housing ng air filter mo. At dahil sa natanggal ko na yung dalawang bolt, pwede ko na ngayon iangat itong housing ng air filter. Dito naman sa upper radiator hose ko, makikita nyo, gumamit ako dyan ng plier para itong clamp nya mailis ko. Nang sa ganun, mabunot ko itong hose dito sa connector nya. Ganon din dito sa kabilang dulo ng upper radiator hose nyo mga boss. Yan yung papunta dito sa radiator. Ilihis nyo rin yung clamp nyan para tuluyan nyo nang matanggal itong upper radiator hose. Ayan na mga boss, tanggal na. Dito na ako ngayon sa auxiliary fan motor assembly ni customer. Para matanggal mo itong auxiliary fan housing nya, meron ako diyang pinisil na plastic clip. Nakita nyo diba, bumitaw na itong aux fan housing nya. Mamaya i-close up ko yun mga boss. Tanggalin ko lang muna itong dalawang bolt na number 10 dito sa radiator hose connector nya. Dahil nga sa mahihirapan akong ilusot itong aux fan housing nya kung hindi ko mailihis itong radiator hose connector. Pati itong inlet hose ng throttle body mga boss, kung makikita nyo, tinanggal ko na rin yan para maluwag kong matanggal itong auxiliary fan motor assembly ni customer. Tapos gamit ka ng socket rin sa number 8 para maluwagan mo itong nut dito sa fan blade ng motor mo. At pag natanggal mo na yung fan blade, pwede mo na ngayon gamitan ng Phillips screw yan para matanggal mo yung 3 screw dito sa housing ng aux fan motor mo. Kaya lang 2 screw na lang pala yung nakakapit dito sa housing ng aux fan motor ni customer. Ayan yung 1 screw mga boss, tinatanggal ko dito sa motor niya. Dahil nga yung captive screw niyan, bumitaw dito sa housing. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ibinalik ko. Tsaka ako ngayon pinalo yan. At syempre naman, para matibay, gumamit pa ako ng glue dyan mga boss. Para siguradong pansamantagal yan. Kaya pala napansin ko, itong motor fan blade niya, medyo may gewang yung ikot, hindi siya matining. Yun nga ay dahil 2 screw lang pala yung nakakapit dito sa housing ng auxiliary fan motor. Ito na mga boss, ilagay ko na itong bagong aux fan motor dito sa housing niya. Kung mapapansin nyo mga boss, sa paglagay naman itong aux fan motor dito sa housing niya, meron siyang guide, kaya hindi kayo dyan maliligaw.
At sa pagkabit naman itong tatlong screw mga boss, kita nyo naman, kinamay ko lang yan. Ipapakapit nyo lang yan dito sa thread nya. Pag naipakapit nyo na yan, gamit ka na ngayon ng Phillips screw mo. Tsaka mo ngayon i-final yung higpit. O di ba? Napakadali lang naman kung kayo ang mag-DIY ng pagpalit ng aux fan motor nyo. Tapos ilagay nyo na itong fan blade nya. At syempre naman, siguraduhin yung maayos yung pagkakalapat nitong fan blade dito sa motor. Para pag inilagay nyo itong nut, pantay yung ikot nyan. Tapos siguraduhin nyo na maayos yung pagkakahigpit nyo ng nut dito sa fan blade nyo. At pag sigurado ka na sa gawa mo, pwede mo na ngayon ibalik sa dati niyang position itong aux fan assembly mo. Tandaan nyo mga boss, dito sa pagpapatungan nyo ng aux fan assembly nyo, meron niyang guide para itong housing niya tumapat dito sa clip na maglalak dito sa housing ng aux fan assembly mo. Kung makikita nyo itong hawak ng daliri ko, yung butas itong housing, itinapat ko yan dito sa clip tsaka ako tinulak para mag-lock siya. Ganon din dito sa kabilang side mga boss. Itong butas ng housing mo, itapat mo yan dito sa plastic clip tsaka mo yan siya itulak. Ayan mga boss, tignan nyo, nag-lock na siya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nakalock na itong auxiliary fan housing ni customer. Kaya dito na tayo sa connector ng upper radiator hose. Ipapakapit ko na sa thread niya itong 2 bolt na number 10. Tapos pwede nyo na ngayon i-final yung higpit gamit yung socket wrench nyo na number 10. Pag okay na, pwede mo na ngayon i-connect yung socket wire dito sa aux fan motor mo. Ayan mga boss, 'di ba? Nailagay ko na. Syempre, yung linya nitong wire iayos nyo din. Tapos ito namang inlet hose, pwede mo na ngayon i-connect yan dito sa throttle body. Siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakalapat itong inlet hose dito sa throttle body dahil hindi pwedeng may singaw yan. Tapos gamit ka na ngayon ng socket wrench mo na number 10 para yung clamp nitong inlet hose mahigpitan mo na yan. At yung mga iba pang tinanggal nyo, huwag nyo kalimutang ibalik. Pag okay na, dito na tayo sa upper radiator hose. Sa paglagay naman itong upper radiator hose mga boss, siguraduhin nyo lang naman na maayos yung pagkakalapat nyan. Siyempre naman kung saan nyo siya tinanggal, doon nyo rin siya ibabalik. Iko-connect nyo lang naman yung magkabilang dulo niyan. Siyempre yung unang dulo dito sa radiator, tapos yung pangalawa naman dito sa hose connector papunta sa makina. Bawat dulo nitong hose meron siyang clamp, kaya huwag nyo kalilimutang ilagay yon. Ayan yung isa mga boss, di ba? Ayan. Ayan yung isang clamp, tapos dito naman sa kabila, yung isang clamp. Dapat maayos yung pagkakalapat niyan para hindi siya magkaroon ng leak. Tapos pwede mo na ngayon isunod sa ilalagay itong air filter housing mo. Ayan mga boss, pag nailapat mo na siya ng maayos, pwede mo na ngayon ilagay yung 2 bolt niyan na number 10. Ayan mga boss, ipakapit mo na muna yan sa thread niya. Pero punasan ko muna itong inlet hose, pati itong housing niya. Tapos gamit ka ng socket wrench na number 10 para ma-final mo na yung higpit dito sa 2 bolt ng air filter housing mo. Tapos itong air filter niya, ilagay ko na rin. Siya nga pala mga boss, kung mapapansin nyo, dapat talaga palitan ko ito ng air filter. Tapos yung throttle body nito, dahil nga sa marumi, kailangan ko rin siyang linisan. Pati itong makina mga boss, pinapalinis sa akin ito ni customer. Kaya lang, hindi muna ngayon dahil nga sa kulang siya sa budget. Isa pa sa problema dito mga boss, may tagas ng langis dito sa valve cover gasket niya. Kaya nga nagkaroon ito ng usok mga boss dahil nga sa may tagas ng langis dito sa valve cover niya. Tapos sa lakas pa ng pagkaka-overheat, halos sumuka dito sa engine cap yung langis. Kaya nangyari mga boss, kumalat dito sa ibabaw ng valve cover yung langis. Tumulo dito sa exhaust manifold sa may likuran niya. Kaya nakakita si customer ng puting usok dahil nga yun sa pagkakapatak na langis dito sa exhaust manifold. Ito nga itinuro ko kay customer kung paano nangyari na natuluan ng langis yung exhaust manifold niya. Kasi nga nagtaka si customer bakit daw may lumabas na usok na kulay puti nang mag-overheat. Ayun nga dahil nga sa patak na langis dito sa exhaust manifold niya na isinukan itong engine cap. Kasi kung sa wiring naman yan, dapat may problemang lalabas dito sa makina. Narinig nyo naman, sabi nila hindi naman daw nagbawas ito ng coolant sa radiator. Kaya sa naging findings ko, patak lang ng langis yun dito sa exhaust manifold niya kaya nagkaroon ng usok. Yan nga mga boss, tinuro ng daliri ko kung paano tumulay yung langis papunta dito sa exhaust manifold. O, diba? Kaya sabi ko kay customer na walang problema ito sa wiring niya. Dito sa mga sinasabi ko mga boss, gusto ko lang naman mapanatag si customer para hindi na siya nag-aalala. At dahil sa agree naman siya sa mga sinabi ko, ibalik ko na itong engine cover. At yung dalawang nut na number 10 dito sa ibabaw, hinigpitan ko na yan. Ganon din dito sa gilid mga boss, higpitan nyo rin yan. At dito na tayo sa final, magsasalin na ako dyan ng coolant. Yan yung papunta dito sa makina at radiator mga boss. Tapos ito naman sasalinan ko, yan yung coolant reservoir.
Sa pagsali ng kulat dyan mga boss, i-level nyo lang. Tapos ilagay ko na itong bagong radiator cap. At dito naman sa battery mga boss, dahil nga tinanggal ko yung negative wire niyan, ibalik ko na. Tapos gamit yung box thread sa number 10, higpitan ko na itong nut dito sa battery terminal. Tapos pa-start ko na itong makina. After 10 minutes na naka-start itong makina, tanggalin ko itong radiator cap niya. Para malaman ko kung nagkaroon siya ng pressure. At syempre, kung kulang itong coolant niya, magdadagdag na rin ako. At dahil sa okay naman ito, wala naman siya malakas na pressure, tapos yung coolant niya, hindi naman siya nagbawas, punta muna ako dito sa driver side para mapakiramdaman ko itong makina ni customer kung nagkaroon ba ito ng pagbabago dito sa minor niya dahil nga sa pagkaka-overheat. Pero sa nakita ko mga boss, okay naman. Stable naman itong idle niya, hindi naman babago-bago. Off natin makina. Tapos napaklas pala. Yun, umangat yung minor. Dapat dahan-dahang bababayan hanggang sa maging normal ulit yung minor niya. At dahil sa wala namang problema dito sa idle niya, aircon. Malakas yan. Pag nag-aircon, tataas. Yan ang dama. Pag nag-aircon ka, dapat aangat siya. At dahil sa wala naman akong nakitang kakaiba dito sa dashboard ni customer, wala namang umilaw dyan. Tapos yung minor niya naman dito sa makina, hindi naman siya nagloko. Ibaba ko na itong hood, tapos iparontis ko na yan kay customer. Testing! Hindi na ako sasama mga boss, kaya na ni customer yan. Para magbukas yung thermostat, ikot mo. Tingnan ko magkukulan ng tubig, ay ng kulan. Actually, sa pag-road test na ginawa ni customer, umabot di siya ng mga 20 minutes na tumatakbo itong sasakyan niya. At ito nga mga boss, nung bumalik siya, pinabayaan ko pa rin na naka-start itong makina niya hanggang 10 minutes. After 10 minutes, dahan-dahan kung binuksan itong radiator cap niya. Pinapakiramdaman ko yan kung magkakaroon siya ng malakas na pressure. Kaya lang, good siya mga boss. Okay naman, wala naman yung pressure eh. Wala naman tumalsik eh. Kasi pagka-overheat yan, tatasik yan yung kulat niya. Okay naman pagbukas ko eh. Sabihin, okay lang. At dahil sa hindi naman nagbawas ng kulat ito sa reservoir niya, pati dito sa radiator niya, sinabihan ko na lang si customer, kinabukasan, i-check niya pag kulang ng kulan, dagdagan niya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana lang sa bawat video na ginagawa ko, lagi kayo nakakuha ng idea. At kung okay lang naman sa inyo, pasubscribe na rin itong channel ko. Maraming salamat.